Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Magkaharap na kami ngayon ni Mr. De La Cuesta na nakaupo. Titig na titig siya sa akin. Halata sa kanyang mukha ang magkahalong pagkamangha at pagtataka. Pinanatili ko naman ngiti sa aking mga labi, tulad ng lagi kong ginagawa pagkaharap ko ang iba't ibang customer. Bukod sa katotohanan na ang lalaking ito na nasa kanyang harapan ay naging asawa niya. Mukha ding naman mas tumangkad at lumapad pa ang kanyang dibdib. Pero wala na akong nadama na espesyal na paghanga sa kanya. Para na lang siyang ordinaryong lalaki sa aking paningin. "Kilala mo ba ako?" tanong niya. Larawan ng kalituhan ang kanyang mukha. Hindi ko makuha kung bakit siya nagkakaganito. Takang-taka talaga siya na nakatitig siya sa akin. Malapad pa rin akong nakangiti sa kanya. Sa klase ng aking trabaho, talagang sanay na akong umiti sa mga taong kaharap ko. Kahit pa ayaw ko sa kaharap ko. "Yes, you are Mr. Axel De La Cuesta?" Maliban sa pangalan ko, wala ka na bang ibang alam sa akin? Napakunot noon naman ako sa kanyang tanong. Ano bang gusto niyang marinig sa akin? Pero pinanatili ko pa rin maganda ang ngiti ko at kaswal kong ekspresyon. "You are the one who purchased the lost love necklace." Matipid na sagot ko naman sa kanya. Ang dapat lang naman namin ngayon na pag-usapan ay tungkol sa lost love necklace na disenyo ko. Wala ka na bang ibang naaalala? Bahagyang napaawang ang mga labi ko sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung anong ipinupunto niya sa tanong niyang ito. "I'm sorry, Mr. De La Cuesta, but I don't think that we have to talk things like that. Hindi ba nasabi sa'yo na ang tungkol lang sa lost love ang pag-uusapan natin? You can ask anything about me, the necklace, and your time almost over. Instead of 30 minutes, 20 minutes na lang ang natitira sa'yo." Nanatili pa rin ang ngiti ko sa mga labi ko, kahit nababanas ako sa inaasta niya ngayon. Nanatili ang kanyang titig sa akin at naiinis na ako sa kanyang titig, para bang miss na niya talaga ako. "Hindi mo naman ako kailangang titigan ng ganyan, Mr. De La Cuesta. Alam kong maganda ako. Gayon ka lang ba nakakita ng Diyosa na bumaba sa lupa?" Nakangiti kong sabi sa pagbibiro ko sa tono. Napangangang naman siya. Mahina akong napatawa. "Nagbibiro lang ako, Mr. De La Cuesta. Ang seryoso mo kasi. Wala ka talagang itatanong tungkol sa necklace at talagang tititigan mo lang ako? Should I be flattered?" Ngayon mas lalo siyang napanganga sa sinabi ko. Parang gusto kong pagtawanan ang reaksyon niya ngayon. Napatingin ako sa aking relo, saka ako tumayo. "Saan ka pupunta?" Nakatingalang tanong niya. Para siyang bata na takot iwanan ng kanyang nanay. 30 minutes is over, Mr. De La Cuesta." Nakangiti ko pa ring sabi sa kanya. "At maraming salamat sa pagbili mo ng lost love necklace. At salamat din sa oras mo. At ikinagagalak kong makilala ka." Nanatili akong nakangiti sa kanya. Hinihintay ko na tumayo siya para hindi ako masabihan na bastos. Pagkatayo niya agad kong inilahad ang kamay ko sa kanya bilang respeto. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ko, pero hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Pabigla niya akong hinila papalapit sa kanyang katawan. Laking mata akong napaangat sa mukha niya. Nakakatuwa lang dahil wala na akong naramdaman na kahit na ano sa ngayon. Kahit halos ilang dangkal na lang ang agwat ng mukha naming dalawa. "Sigurado ka ba talaga na wala kang naaalala tungkol sa akin?" Napakunot noon na naman ako sa kanya. Bakit ba siya tanong ng tungkol dito? Ano ba ang gusto mong maalala ko tungkol sa iyo, Mr. De La Cuesta? Nahaluan ko na ng inis ang boses ko. Bahagya kong inalayo ang aking sarili sa kanya at binawi ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ayaw pa niya akong bitawan, kaya tinampal ko ang kamay niya. Kaya napilitan siya na bitawan ako. "Look, Mr. De La Cuesta, all I want is to be professional with you.
But you acted really weird and you already passed the limit. At katulad ng sinabi ko sa'yo, tapos na ang oras mo, kaya pwede na akong umalis. Ayoko na magsayang pa ng kahit na anong ilang minuto sa'yo. Napaawang naman ang labi niya. Mukhang matindi talaga ang amnesia mo. What? Ako naman ngayon ang napanganga sa kanyang sinabi. Amnesia? Buong akala niya ay may amnesia ako. Baliw na yata siya. Saan kaya niya nakuha ang idea na may amnesia ako? Goodbye, Mr. De La Cuesta. Mas pinili kong sabihin kahit gusto ko siyang pagtawanan. Pinilit ko pa rin siyang ngitian. Wala sa plano ko na itama ang maling akala niya. Bahala siya sa kanyang iniisip. Pagkatapos ng successful event na iyon, kasalukuyan kong kausap ang isa sa mga bisita ng event. Ito din ang nanalo sa bidding sa isa ko pang creation na singsing. You have an amazing talent, Iha. Uwi ka naman ni Mr. Roscan. Katabi nito ang kanyang asawa. Not planning of having your own brand? Tanong naman ni Mrs. Roscan. I have a plan, but hindi pa po sa ngayon. Masaya pa ako na nakaugnay sa pangalan ni Mama Lucy bilang one of her designer. Isa pa, si Mama Lucy ang provider ko. Wala pa akong sapat na puhunan para makapagsimula ng aking jewelry business. I think about it, ma'am. As of now, I am happy of what I'm doing under Mama Lucy's name. Nakangiti kong sabi sa kanya. Malapad din ang ngiti ng mag-asawa sa akin. Napahayag pa sila ng suporta kung maiisipan ko na magbukas ng sarili kong negosyo. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan tungkol sa ano't anong particular na mga jewelry hanggang sa may lumapit sa amin na nagpakulo na naman ang aking dugo. Kanina pa siya sunod ng sunod sa akin. Hindi ko naman siya pwedeng palayasin dahil isa siya sa mga bisita ng event at isa sa naglabas ng malaking pera ngayong gabi. Hindi naman ako affected sa presensya niya, naiinis lang ako dahil sinisira niya ang gabi ko. Sinong natutuwa kung laging nakasunod sa iyo ang taong ayaw mo nang makita? Excuse me, Mr. and Mrs. Roscan of Roscan Restaurant. It's a pleasure to see you here. A valid customer in your famous restaurant. Masayang bulalas naman ni Axel. It's our pleasure too. Having the ever-famous Axel De La Cuesta, CEO of one of the largest corporation in Asia, talking to us. Masayang wika naman ni Mrs. Roscan. Kilala namin ang ama mo, iho. Minsan na rin kami nag-usap na dalawa tungkol sa negosyo. Sadya lang sigurong iba ang calling namin sa klase ng business. We're old friend too. Bulalas naman ni Mr. Roscan na nakangiti ito. And I thank you for that, Mr. Roscan. By the way, tumingin naman siya sa akin. Nanatili pa rin akong nakangiti kahit pag gusto kong singhalan siya. Pwede bang mahiram sandali ang designer natin? Just a few steps with her. Shit, ano bang problema ng lalaking ito? We don't mind. Wika naman ni Mrs. Roscan. But it will be better if you asked her personally. Ngumiti naman si Axel at humarap siya sa akin. Inilahad niya ang isang kamay. It's a great honor to dance with the most beautiful jewelry designer. Can I have that honor? Wika naman ito. Titig na titig siya sa akin at ang lapad ng ngiti niya. I want to decline, pero ayaw kong maging bastos sa harapan ng mag-asawang Roscan. With a heavy heart, nakipagsabayan ako sa kanya. You don't have to sugarcoat your words, Mr. De La Cuesta. After all, who would reject you? Tinamisan ko ang aking ngiti, kahit pa napipilitan lang ako. Tila nagliwanag naman ang kanyang mga mata sa aking sinabi. Nangangalaiti ako sa kanya. Hindi talaga niya ako binigyan ng katahimikan dito sa party. Gusto ko nang umuwi para malayasan itong gagong nasa harapan ko. Pero nakakahiya lang kay Mama Lucy. Nagkatinginan kami sa isa't isa. Ayaw kong bawiin ang paningin mula sa kanya. Baka isipin pa niya na masyado pa rin akong apektado sa kanya. I don't know that you are a jewelry designing. Nakangiting wika niya. As if you know anything about me. Wika ko naman. Natigilan naman si Axel. At basang-basa ko ang pagkatulala sa kanyang mukha. Hilaw ako nakangiti sa kanya. So, you remember me now?
All this time, you were just pretending that you have an amnesia. Aniya na nakabawi na sa pagkabigla nito. Sumabay kami sa endayog ng musika. Talaga nga sigurong malamig na itong puso ko sa kanya. Wala na talaga akong naramdaman na espesyal kahit konti para sa kanya. Para lang akong nakikipagsayaw sa isang estranghero. I didn't pretending, Mr. De La Cuesta. You are the one that concluded that I have an amnesia. Pabalang na sagot ko naman sa kanya. Then, why you didn't correct me? Sinalubong ko ang malagkit niyang titig ng matalim na titig mula sa kanya. Galit ako sa kanya. Hindi dahil sa nangyari sa past namin. Ano ako bitter? Ang dahilan ng galit ko sa kanya ay dahil sa panggugulo niya sa akin ngayon. And why should I, Mr. De La Cuesta? Do you think it's necessary to correct you? We're not close. Para itama ko pa ang mga pagkakamali mo. We're stranger with each other, remember? Ayoko sanang masambit ng kahit na ano tungkol sa nakaraan namin. Pero mukhang kailangan ko ding ipaalala ang mga pinag-uusapan namin noon. Mukha kasing kinakalimutan niya. Napangangasiya at kunot noo din. Siya yata ang nagka-amnesia at hindi na maalala ang sinabi niya sa akin noon. O baka naman. Nagkakaedad ka na siguro, Mr. De La Cuesta. Ang dali mong maging ulyanin. Seryosong pagkakasabi ko kahit parang nagbibiro ako. What did you say? Tila hindi makapaniwala niyang sambit. Nag-close open pa ang kanyang matangos na ilong. Halata ang sobrang pagkabana sa kanyang mukha. Naiinis siya. Then, the feeling is mutual. Muntikan na akong napasigaw. Dahil sa pagkabigla ng hinapit niya ang aking baywang, palapit sa kanyang katawan. Ngayon halos nakayakap na siya sa akin. Same kanina, nanlaki ang aking mata na nakatingin sa kanya. Hindi ko mapigilang mapalunok nang halos isandangkal na lang ang agwat ng mga mukha naming dalawa. Agad na nuot ang kanyang mabangong hininga sa aking ilong. I don't know that you have an amusing humor. Napakawiti mo pala, baby. Tila bulong na pagkakasabi niya na nagpadaloy sa libu-libong voltahe na kuryente sa loob ng aking katawan. Buwisit talaga. That means nothing. Hindi ko lang napaghandaan ang gagawin niya. Kailangan ko nang makawala sa kanya dahil malapit na akong tuluyang ma-stress sa drama niya ngayon. Mr. De La Cuesta, alam mo bang once upon a time, may isang babae na nangangarap na isayaw din siya na nag-iisang Axel De La Cuesta. Pero ngayong natupad na ang pangarap niya, alam mo ba kung ano ang narealize niya? Nagtatanong ang kanyang mga mata sa akin. Bahagya akong tumighaya dahil napakatangkad naman niya at inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga. Ang boring mo palang kasayaw. Parehong kaliwa ang paa mo. Bulong ko sa kanya, saka akong ngiti na napatingin sa kanyang mukha. Imbes na bitawan niya ako, mas lalo niyang hinapit ang aking baywang. Kaya para na talaga kaming magkayakap na dalawa. Bitiwan mo nga akong buwisit ka. Nangangalaiti kong sabi sa mahinang boses. What did you say? Boring ako. You heard it right, Mr. De La Cuesta. Matalim ang kanyang titig sa akin. I don't care. Dahil halos patayin ko na rin naman siya sa aking mga titig. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala ang pagkainis ko kay Axel. Mabuti na lang at lumapit sa amin kanina ang kaibigan niyang si Mike at sa wakas, nakawala din ako mula sa kanya. Sinong hindi magagalit kung nananahimik lang ako sa isang tabi tapos sunod ng sunod siya sa akin at naglakas loob pa talaga siya na isayaw ako. Kaya ayaw ko siyang patulan ay hindi ko talaga napigilan ang aking sarili at nawala ang pagiging sibil na pakikitungo ko dapat sa kanya. Napatigil ako sa paghakbang papalabas ng venue. Nang parang may yabag na nakasunod sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip at napalingon ako. Tama nga ako, may nakasunod niya sa akin. Sobrang talim ng titig ko sa kanya. Are you following me, Mr. De La Cuesta? Sinubukan kong maging kalmado. Yes. Walang gatol niyang sagot. Hindi ako mahilig sa aso, Mr. De La Cuesta. Nasambit ko dahil sa sobra kong pagkainis. Aso? Kunot noon niyang wika. Oo. Para ka kasing aso ng sunod sa kanyang amo. Napangisi naman siya sa sinabi ko. If I become a dog, I will be willing accept it if you are my master.
Sinamahan ako ngayon ni Maureen para maghanap ng apartment na siyang titirhan namin ng aking mga anak. Kasama ang katulong ko sa pag-aalaga ko sa mga ito na si Yaya Mercy. Kailangan namin may pansamantalang matitirhan. Sa ngayon nasa hotel lang kami nakastay ng mga anak ko at halos 2 linggo na ang nakakalipas mula na nandito kami sa Pilipinas at mananatili kami dito sa loob ng 2 taon. Ang kaibigan ko naman ay nag-offer sa akin ng lugar kung saan ako dapat magstay, particular na si Alfred, ba't lahat ng yun ay tinanggihan ko. Pagkatapos ng tulong na ginawa nila sa akin noong nagsisimula pa lang ako muli, ay bumangon na ako sa sarili kong mga paa. Lahat ng naabot ko ngayon ay bunga ng aking pagsisikap. Hindi pa ako mayaman, pero kaya kong itaguyod ang mga anak ko sa marangyang pamumuhay. Are you sure na okay lang kayo dito sa apartment? Tanong naman sa kanya ni Maureen. Muli kong pinasadahan ng tingin ang buong kabuuan ng apartment. Una sa nagustuhan ko dito ay ang malawak na bakuran na may patio. Naka-gate din ito. 2-story ito na may 2 kwarto at 2nd floor at may isa namang sa ibaba na tamang-tama kay Aling Mercy. Medyo may kamahalan pero pasok naman sa budget ko. Oo, kailangan ko na talagang makalipat. Baka maubos lang ang pera ko sa hotel. Pabiro kong wika sa kanya. Ikaw naman kasi, bakit ba ayaw mong tanggapin yung tulong namin? Tila nagtatampo na pagkakawika naman ni Maureen, pero alam ko naman na isa ito sa kanyang mga pamamaraan sa paglalambing. Dahil mahal ko kayo at ayaw ko kayong abusuhin. Natatawa kong sagot. Masaya ako dahil hanggang ngayon, buo pa rin kaming magkakaibigan. Biglang lumatay ang sakit sa puso ko nang maalala ko si Wilma. Sabi ng mga kaibigan ko, wala na daw silang balita dito. Hindi daw natuloy ang bonggang kasal ni na Axel at Wilma. Pero malay ba nila na nagkaroon ng secret wedding? Ang dalawa noon, dahil nung ipinanganak ni Wilma ang anak nila ni Axel. Naging viral pa daw ang pictures ni na Wilma at Axel, kasama ang bagong silang na baby nila. Nakapagtataka at parang ordinaryong bagay lang iyon sa akin. Hindi na ako nakadama ng sakit sa aking nalaman na may anak nga ang dalawa. To make sure na hindi na ako maunahan ng iba, agad kong ibinigay sa landlady ang pauna kong bayad, 1 month pay and 1 month deposit. Pagkatapos namin mag-usap na may-ari, ay agad din kaming umalis ni Maureen. Kailangan na namin mag-iba ng landas ngayon. Kailangan na kasi akong bumalik sa hospital dahil may pasyente pa siya. Isa na siyang ganap na OB-GYN ngayon. Habang ako naman ay kailangan ko pang puntahan ang paaralan kung saan plano kong paaralin ang kambal. Ang mas maganda dahil mas malapit sa apartment na nirentahan ko ang paaralan. Isang sakay lang ng tricycle kasi tricycle lang naman ang kailangan dito sa transportation sa lugar na ito. Marami kaming may sariling kotse ni Maureen kaya magkaiba na ang daan na tinahak namin. Mabuti naman at pwede ko pang ihabol ang kambal. Ilang linggo pa din naman ang nakakalipas mula na nagsimula ang pasukan. Kailangan lang daw na dumaan ang kambala sa isang entrance exam at dahil hindi ko ang kasama ang dalawa, kaya balik na lang kami bukas. Agad din naman akong bumalik sa jewelry shop pagkatapos. May mga naiwan pa akong trabaho at kailangan ko din maghanda dahil kailangan kong humarap sa mga iba't ibang investor. Sa ngayon ay may 3 prospect investor na gusto si Mama Lucy na kausapin ko at dapat makapag-set ako ng business schedule sa kanila. Kapapasok ko pa lang sa loob ng shop nang sinalubong agad ako ng isang empleyado. Miss Anderson, meron pong customer na kanina pa naghihintay sa'yo. Sabi niya, bibilhin daw niya kahit ang pinakamahal pa na jewelry natin basta ikaw daw ang haharap sa kanya. Salubong na wika naman ito. Talaga? Napataas naman ang kilay ko. Sino naman kaya itong customer na tinutukoy at parang napaka-special naman yata niya? Hindi ako nagbebenta. Nagmamanage ako at nagdedesenyo na rin. Opo, nandun siya. May itinuro ito. Napatingin naman ako sa itinuro nito at nakita ko nga ang isang lalaki na pa 4:00 nakaupo sa may sofa sa waiting area. Napatingin sa bungad ko ang lalaki kaya nagkatama ang mga paningin naming dalawa. Nginisihan niya ako. Lumanghap ako ng hangin para kalmahin ang aking sarili.
Saka ko pinaskil ang malapad na ngiti sa mga labi ko. Kahit na nakakainis ang lalaking ito, pero customer ito kaya kailangan ko itong pakisamahan ng mabuti at harapin sa formal na pamaraan. Hindi ko talaga makuha ang pumapasok sa isip ng lalaking ito. Pagkatapos niya akong guluguluhin doon sa party, ngayon dito na naman sa shop na pagplanuhan niya na sirain ang araw ko. Ang lapad ng aking ngiti na humakbang papalapit sa kanya. Tumayo naman siya at malapad din na nakangiti sa akin. Malagkit ang kanyang titig sa akin pero hindi na ako apektado pa. Good afternoon, Mr. De La Cuesta. Hinahanap mo daw ako? Ani ko sa formal na pamaraan. Yes. Ang totoo, 6 na taon nga akong naghahanap sa'yo. Aniya habang titig na titig pa rin sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at kusang napataas ang kilay ko sa kanyang sinabi. Wala akong pakialam kung sigurado siya. Nagpapatawa ba siya dahil wala naman akong pakialam sa mga pinagsasabi niya. Ano bang kailangan mo sa akin, Mr. De La Cuesta, at hinahanap mo ako? To talk, to explain. Napakunot noon naman ako. Mukhang na-misinterpret niya ang tanong ko. Pinanatili ko pa rin formal ang ekspresyon ng aking mukha. Sorry ha, hindi ito chatting area para magkwentuhan tayong dalawa. Kung nakikita mo, nandito tayo sa shop. Kung kailangan mo lang pala ng kausap, mali yata ang pinuntahan mo dito. Kasi ang mga tao dito ay hindi nakikipagkwentuhan. Ani ko sa mahinahon at kaswal na boses. So if you excuse me, may mga gagawin pa ako. Akmang tatalikuran ko na siya nang hinawakan niya ang aking balikat. Napalingon naman ako sa kanya. May kailangan ka pa ba, Mr. De La Cuesta? Ipinihit ko pa rin ang ngiti. Kinaswal pa rin ang aking boses kahit nagsisimula na akong mainis sa kanya. Bibilhin ko ang pinakamahal na jewelry design mo dito. At gusto ko, ikaw ang mag-asikaso sa akin. Lihim ako na palanghap ng hangin. Nananatili pa rin akong nakangiti kahit pag gusto ko na siyang singhalan. I get it. He is using his money para buwisitin ako. No problem, Mr. De La Cuesta. Ano bang klaseng alahas ang gusto mong bilhin? Sa tingin mo, ano kayang klaseng alahas ang magugustuhan ng asawa ko? Napatitig naman ako sa kanya. Hindi dahil sa nasaktan ako sa aking narinig, kundi dahil napatunayan ko kasi na tama ang hinala ng aking mga kaibigan. Sekreto ngang nagpakasal, sina Wilma at Axel. I think your wife liked earrings. I'm sorry, Mr. De La Cuesta. Necklace at ring lang ang disenyo ko. But meron naman kaming mga magagandang earrings. Ang iba sa mga ito, si Mama Lucy mismo ang nagdisenyo. Naalala ko kasing mahilig sa hikaw si Wilma. Sa sobrang hilig nga nito sa mga yon, may sariling koleksyon pa nga ito sa iba't ibang klase ng earrings. Ako naman hindi mahilig sa mga ganito. Minsan lang ako nagsuot ng mga earrings dahil parang nabibigatan ako. I will go for a necklace. Hindi mahilig sa earrings ang asawa ko. Minsan ko lang siya nung nakita na nagsusuot ng ganon. Napakunot noon naman ako. Kailan pa naging hindi mahilig sa earrings si Wilma? Mas pinili kong tumahimik. Wala akong karapatan na manghimasok sa sarili nilang pribadong buhay. Kahit pa kaibigan ko ang kanyang asawa. At aaminin ko, bahagya na akong naiilang sa kanyang mga titig. Hindi ko mabigyan ng kahulugan ang kanyang mga titig dahil ayaw kong tanggapin ang sinasabi ng aking utak na parang nangungulila siya sa akin. Sa kung paano niya ako nito titigan. If you have any question, Mr. De La Cuesta, feel free to ask me. Nakangiti kong sabi sa kanya. I have to put aside personal things dahil isa siyang customer at alam ko, kahit ayaw ko, ay hindi ko kailangan maging bastos sa kanya. Yes, wika naman ito. Nasaan ka sa loob ng 6 na taon? Sandali akong napanganga sa tono niya. Hindi ko ine-expect ang kanyang tanong dahil ang tinutukoy ko na pwede niyang itanong sa akin ay yan tungkol lamang sa 2 necklace na nasa harapan namin ngayon. I'm sorry, Mr. De La Cuesta. What I mean is, you said, I am free to ask you any questions. Pinanatili ko pa rin ang aking ngiti kahit nagsisimula na akong mairita sa kanya.
Ayaw kong mapansin ng mga empleyado at ng mga customer ang nangyayari sa pagitan namin ngayon ni Axel. I'm sorry, Mr. De La Cuesta. Hindi sakop sa trabaho ko na ikwento sa iyo ang tungkol sa personal kong buhay. Pilit kong maging mahinahon sa kanya. You even changed your name. Why? So that you can hide from me forever? Madilim niyang sabi na pabulong lang. Tila puputok sa lahat ng ugat ko sa sentido dahil sa kanya. Napalanghap ako ng hangin at pinanatili ko para maging kalmado. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Mr. De La Cuesta. Kung wala kang nagustuhan sa 2 necklace, meron pang iba. I can ask one of my employee too. I like this one. Putol niya sa iba ko pang sasabihin na tila wala sa kung ano ang itinuturo niya. The necklace cost of 100,000 pesos. Talagang magwawaldas siya ng kanyang pera para sirain lang ang araw ko. Akmang tatalikuran ko na siya para kunin ang susi sa pinaglalagyan na necklace nang hinawakan niya ang palapulsuhan ko. Napalingon ako sa kanya at pinanatili ko pa rin kaswal ang aking ekspresyon. First, you are pretending that you have an amnesia, and now, you are pretending that as if we're strangers with each other. That as if we don't share a lot of intimate moments together before. That as if. Agad na dumaloy lahat ng dugo ko patungo sa aking utak dahil sa kanyang mga sinabi. What is this all about, Mr. De La Cuesta? Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Talaga nagkaroon pa siya ng lakas ng loob para ipaalala sa akin kung paano niya ginamit ang aking katawan noon. Ayaw ko nang alalahanin ang nakaraan dahil ayaw kong magalit pero siya mismo ang nagpapaalala sa akin. Look, Mr. De La Cuesta, I tried to be professional here, but you pushed me into my limit. Pwede bang itigil mo na ang kalukuhang ito? O gusto mo yata yung pagmamay-ari mo? Putulin ko at ipakain ko sa crocodile. Nangangalaiti kong sabi para bang bulong lang. Wala na akong pakialam na lumakas sa aking bibig. Sino naman kasi ang mananatili sa poise sa ginagawa niya ngayon sa akin? Itong akin? Kunot noo siya. Di na nag-iisip kung ano ang tinutukoy ko. Itong akin, tapos ibibigay mo lang sa Big Anaconda. Napatawa naman ito. You want a battle? I'll give you a war. Hindi ko na naman napigilang sambit dahil ito sa sobrang iritasyon na kinikimkim ko kanina pa. Ngumisi naman siya, kaya napakunot noo ako. Inaalala ko ang pinag-uusapan namin at saka ko lang nabigyan ng kahulugan ang mga sinabi ko. Hindi ko mapigilan na mag-init ang aking pisngi. Napalunok ako. Nang lihim kaya kinalma ko ang aking sarili. Nanatili pa rin nakapaskil ang papilyong ngisi sa mga labi niya. Please tell me that you're not thinking green-minded, Mr. De La Cuesta. Mahina kong sambit dito. Mas lalong lumapad naman ang kanyang ngisi. You know what I'm thinking, baby.